So make sure naka-unlock yung naka-unlock tong kotse. Kasi para ma-open mo dito. Para ma-open mo tong yan. Tapos tanggalin mo yan. Okay. Pag natanggal mo, dalawa kasi yan. Isang AC. Isang AC. Ito yung DC, fast charging. So, kapag dito sa bahay, always AC yung gamit. Ang kailangan mo is meron kang ganito. Wall charger. Libre na yan kapag bumili ka ng BYD. Ang labor fee ko lang dito na binayaran is 2,500 pesos. Pero ang materyales umabot ng 3K yata yun. Kasi papunta sa loob ng bahay. Dun sa mismong fuse box. Tapos yung ground. Importante yung ground. Pinagapan ko na lang dun sa labas. Tapos nagbaon kami dun ng mahabang rod. Metal rod niya. Naka-set up na to, nakapag sinaksak ko, okay na. Ang gagawin na lang is, ayan, nakasaksak dapat yun. Kaso kapag umaatras, so ganyan na lang. Kapag naka-green, hindi na maandar. Pero kapag sinaksak mo siya, okay. Makikita mo, naglo-loading. Kapag nag-flashing siya ng color green, yan, it's charging. Umabot lang siya ng 6,000 something watts. Okay. Ayan, makikita nyo, 6,200 watts. Kapag ayaw mo na siyang i-charge, habang nag-charge yan, hindi mo yan matatanggal dito. Okay, habang nagbi-blink yan. Kung kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yan matatanggal. Sinubukan ko na yan. Ang gagawin mo dyan, yung card, charging card. Dalawa kasi to, isa na sa loob. Tatap ko lang yan para mag-stop. Pwede rin naman dun, pero hassle eh. Lagi na kasi naka-on yan. Tatap ko lang yan dito. Hihinto na yan. Ibig sabihin, natanggal na yung pagkakalak niya. May maririnig ka naman eh, natunog. Pag nagkaganyang blink na lang na mabagal, ibig sabihin, hindi na siya nag-charge. Pwede mo natanggal. Safety precaution yan. Yun na. Pero since i-charge ko siya ngayon, saksak na lang. Paano kaya yan kung nakasaksak yung charger doon? Tapos bigla kang umalis. So, susubukan natin siyang buksan gamit ito lang. So, tatap mo lang yan dyan. Magsasuccess yan. Tapos, pag tinapakan mo, bubukas na. Wala kasi yung dalang susi. So, pwede naman tong relo. So, mapapansin nyo, nagbukas siya. Yan. Pero, naka-plug pa dun. Diba, naka-plug pa dun sa likod. Gusto ko mag-drive. Halimbawa, nalimutan ko tanggalin. Pero makikita mo naman yan dyan eh. Connection success. Subukan ko mag-drive dito. Okay. Ayaw. Malabas yung charging dito. So, syempre, hindi mo magagalaw. Na-curious lang ako dyan dati. May hila yung charging cable dun. So, hindi mangyayari yun. Okay? Masyadong matalino tong kotse na to. So, makikita nyo dyan, 90%. 1 hour and 9 minutes. So, may widget din dito. Yun. Pag in-open nyo, andyan na rin yung estimation. Pero dito sa official BYD app nila, makikita nyo, wala siyang temperature. Habang nagcha-charge, check natin kung meron. O yan, wala. Kung anong temperature ng battery habang nagcha-charge. So, ang gamit ko lang is BYD wall charger. So, makikita nyo, 6,400. So, isa sa mga favorite ko dito is yung Electro app. Dahil makikita nyo dito kung inong temperature ng battery habang nagcha-charge. Dahil importante ang temperature. So, dapat mag-green dito para connect na siya. Yan. Ibig sabihin connected na. Makikita nyo, ayun. 90% doon sa dashboard ng sasakyan. Pero pagdating dito sa BMS, 87.6%. Dito, temperature yan. Makikita nyo, 35 degrees Celsius. Huwag nyo paabuti ng 40. Lalo na especially 45 degrees kasi sobrang init yan sa
LFP battery at magkakaroon siya ng degradation, mababawasan yung lifespan niya kapag palaging 45 pataas. Lalo na kung 50 degrees. Kaya mo-monitor nyo itong temperature. Ma-monitor nyo lang yan kapag meron kayong electro app. Kaya very advisable ko itong maglagay din kayo. Pagdating dito sa health, makikita nyo agad 100% pa rin. And 12 volts, 13.8 yung gamit. And charging ako ng 6,300. Same lang dun sa app. Ito yung nakikita. Pero ito importante, temperature, tsaka yung health. Health ng inyong battery. Isa sa mga favorite ko dito na bonus, pero gagawan ko to ng video, separate video na para lang dito sa electro app. Kasi ito, pinaka-favorite ko dito yung live camera. Diyan, nakapark. Nakapark sa loob ng kotse. Tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Sa likod. Yan. Pag sa lahat. Diba? Very useful yan. Yun, nakasentry na rin. And meron pa rin dashcam. Pag umandar yung kotse. So, connected yan lagi sa modem ng BYD. Gawan ko yan susunod. So, yun lang.